ang former Unified Super Bantamweight World Champion na si Marlon Tapales. Sa wakas may matinding pasabog na sa taong 2025. Tapales, ibinida ang kanyang mga nakamit sa boxing, pero Tapales hindi pa tapos dahil gusto pa niya itong dagdagan. Former Television World Champion na si January Casimero, ginawang Master Pogi, at ang undisputed Super Bantamweight World Champion naman na si Naoya Inoue, ginawang Super Saiyan. Nako, 4 alas binanata na naman ng Monster Loyalist. Ito mo galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na. Kakwento, ito ang ating mababasa sa post ni Marlon Tapales sa kanyang official Facebook account. Ang aking 3 world title belts at 2 regional titles. Nagsimula ako sa wala at sa pamamagitan ng pagsusumikap na bago ko ang aking buhay, 2 Division World Champion at saka Unified Champion. Pero sinabi ni Tapales na hindi pa siya tapos, kaya siya ngayon ay nagpapasalamat sa lahat na naniniwala sa kanya, pati na rin sa mga kritiko niya. Sa hindi pa nakakakilala talaga kay Tapales, ay may konting background lang si Mr. Kwento na ibibigay sa inyo. Si Tapales ay isang kilala na Filipino professional boxer na naging world champion sa Bantamweight at Super Bantamweight Division. Ipinanganak siya noong January 15, 1992 sa Barangay Magsaysay, Lanao del Norte. Isa siya sa mga boxer sa Pilipinas na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa sa pamamagitan ng kanyang mga tagumpay sa ring. Naging kilala si Tapales nang nanalo siya ng WBO Bantamweight World Title Belt noong 2016 nang talunin niya si Panyao Tho, isang matibay na boksingero mula sa Thailand. Ang kanyang panalo ay isang malaking tagumpay para sa Pilipinas dahil sa lakas ng kalaban at pagiging underdog ng Tapales. At ang laban na tumatak sa mga boxing fans sa buong mundo ay ang laban niya kontra kay Naoya Inoue. Kaya lang, nabigo ang ating kababayan at higit sa lahat ay ang panahon na naka-upset si Tapales kay Morjan Akhmadalib at naging Unified Super Bantamweight World Champion. Ang estilo ni Tapales sa boxing ay kilala sa pagiging agresibo at may mahusay sa depensa. Ang kanyang mga tagumpay ay nabigay sa kanya ng international recognition at patuloy siyang gumagawa ng pangalan sa larangan ng boxing. Bukod sa kanyang boxing career, ang buhay ni Marlon Tapales ay naging inspirasyon sa mga kabataang boksingero sa Pilipinas dahil pinakita niya ang kahalagaan ng pagsusumikap, disiplina at determinasyon upang magtagumpay sa isang mahirap na mundo ng palakasan. Mga kakwento, ganito ang larawan na ibinahagi nila. Si Inoue naging Super Saiyan na at si Casimero si Master Pogi na pogi lang talaga. Patuloy pa rin na binabanatan nitong si Casimero sa mga loyalista ni Naoya. Tila ba sa isang araw ay nagkakasakit kung hindi ang pangalan ni Casimero na babanggit. Bagamat hindi na ngayon masyadong nagbibigay itong si Casimero ng updates ay nananatili pa rin na pinag-uusapan nila at binabanatan pa. Nako, kasali na rin binabanatan ang mga taga-suporta. Anong regalo niyo sa akin? Regalo kayo sa akin? Marlon Tapales.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ramil Bitanya sa Daudi Oro Montevista, kay kakwentong Torrente Bautista, kay kakwentong Jason Omega, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.